Sino dito may loan dito kay Tonic? Alam niyo ba si Tonic? Ang may mga utang ba kayo dyan? Baka para malaman niyo, magbibigay lang tayo ng update at information dito sa mga home visitation or mga demand letters na pinapadala ng Tonic. Kasi nga, sabi ko sa inyo, itong si Tonic, papaalala ko lang, hindi ito online lending app, hindi ito online loan app. Ito po ay digital bank. Kaya pag-usapan natin sa video ito si Tonic. Okay? Pero bago lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share. At para updated sa mga usapang online lending app, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At ako po ay hindi nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi rin abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online loan app. Okay? Pero ito hindi online loan app. Medyo masingit natin tong si Tony. Katapos kasi yan sa Ola Victims. No? Sabi, ano po mangyayari? Okay? Meron kasi siya na-receive na demand letter from Tony. Yan, no? August 10, 2020 subject, first demand letter. First demand letter pa lang, ha? Okay? Pero, tingnan natin yung nakalagay doon. This serves as your first official demand letter, which is in reference to the approved loan amounting to 20,000 that you have received from Tonic Digital Bank Incorporation on hindi na nakakaya with loan account number you agreed to pay a sum of 20,000 including interest in the installment of 2,896.95 8.87 every 5 of the month. So kailangan niya magbayad ng monthly na 2,895.87. Monthly yun, ha, installment Then nagkaroon yata siya ng overdue na 2 months na umabot na ng 6,304.31. Okay? 2 months na siyang delayed, overdue. So, pinadalhan siya ng demand letter. Ano mangyayari? Digital bank ito, si Tony. Siyempre, kakabahan kayo. Di ba? Kakabahan kayo dyan Hindi kayo sanay sa ganito Lalo na sa mga OLA, yung mga OLA nagpapadala sa email, nagpapadala sa mga messages ninyo, doon lang sila madalas magpadala ng mga demand letter Yung demand letter nila, sablay pa. But this, even though, sabihin natin na, sabihin namang iba dyan, mga nanonood sa akin, sabihin, hindi, peke yan, diyan totoo, email yan, pinrint lang. Tonic Bank is a digital bank. They have the right na magpadala ng demand letter. Ulitin ko, even the OLA, pwede magpadala ng demand letter. Even in the email, or even in the snail mail, o yung sulat nga, katulad yan, kahit pina-print out nila yan, is eligible naman po. Ayon po yan sa batas. Kailangan po kasi yan for proper documentation, just in case na magpapile sila ng kaso sa atin na small claims. Kasi pag hindi tayo nakakapagbayad, katulad yan, ilang ulit tayo sinisingil, di pa rin tayo sumasagot o nakikipag-cooperate to settle the overdue balance natin sa mga utang natin. Okay? Ngayon itong sa mga OLA, iba yun. Sa mga OLA, karamihan dyan, kadalasan dyan, meron lagi nakalagay accessing device, Article 315 to 318, stapa, swindling, something like that, diba? Hindi demand letter yun. Ito, binasa ko naman po siya ng buo. Wala naman nakalagay doon na kakasuhan siya. No? Pinapaalala lang na lumalagpas na siya sa kanyang obligasyon. Kaya nga sinisingil siya ngayon, may kasama na siguro penalties itong 6,304.31 dahil nga ang monthly lang niya is 2,895.67. Okay, malinaw? Baba na nga yung monthly. Medyo, para sa akin, medyo maganda ng hulugan ito. No, biruin mo 20,000 yung amount, principal amount, tapos 2,895. Maliit lang siya for monthly. Unlike the sa mga OLA, di ba? Ito mas, saka isa pa syempre dahil bangko, first digital bank na accredited or regulated ng BSP, no? Kaya kayo hindi biro makapag-utang diyan sa Tonic Bank. Akala niyo OLA lang yan na tawag doon na utangan tapos takbuhan, di ba? May mga gumagawa ganyan, mga farmer, utangan at tatakbot kasi wala naman doon nakukulong sa utang. Still depends sa mga inuutangan natin. Ito, sinubukan ko rin si Tony at ni-review ko, pero hindi mo na pinautang. Mabuti na rin kasi
by that time, wala rin ako pang babahid saka sakali ma-approve ako. No? At di ko rin kukunin siguro kasi nag-aalangan ako minsan na magsubok, mag-redo ngayon dahil nga wala akong ibabayad, dahil nga hindi ako ganun kalaki yung aking financial stability ko ngayon, stable ko ngayon. Hindi ganun, sahod ko lang ho ang inaasahan ko sa trabaho. Wala ako sinasahod dito sa aking social media account. Sobrang wala. Ilang buwan na wala ako sinasahod. Makakala nyo. Yan, tiyaga ako na nga lang po na mag-update para makatulong sa inyo. Pero ulitin ko ha, Tonic is not an online wedding app. Pwede sila mag-conduct ng visitation, magpadala ng demand letter. Kasi that's the obligation, that's the proper documentation. Kapag pinadalan kayo ng demand letter, tapos natiyempohan nyo na andiyan kayo sa bahay, yun na, diba? Andiyan kayo sa bahay na, kung visit kayo, pinadalan kayo, then try to cooperate. Siguro naman matino naman maningil, yung kanila mga field officer, unlike doon sa iba, na medyo mararanasan pa kayo, doon sa mga ilang home visitation ng mga online lending platform, no? Example natin dyan, yung mga iba talaga na may mga agent na palasan, no, napasaway, medyo unprofessional pag maniningil, at kahit tayo naman mga nagkakautang, na kapag ka napapansin nyo na medyo hindi natin kayang bayaran, i-handle na lang natin na maayos na ikausap natin, i-simplify na lang natin na kalagang gipit lang po kami. Ngayon, kung bibigyan nyo ho ako ng payment option, mas makakatulong ho sa akin, mas malaking tulong ho yung may bibigay ninyo, kaysa naman na pipilitin nyo kung bayaran yung isang buo. Kasi Tonic, baka pumayag sa ganun. Kasi ako, I experience home visitation. Then, nakikipag-coordinate ako sa mga collectors para magkaroon ako payment option na iba. Mas makakatulong. Tulad yun, may overdue. Baka na, excuse me, baka ma-waive pa yung mga penalties. Kagaya sa akin, na-waive ang penalties, di ba? Siyempre, this is a bank. Excuse me. This is a bank na kailangan makikipag-coordinate tayo. Kasi pwede talaga sila magsapa. Sasabihin nyo sa akin, 20,000 lang yan. Maliit na halaga lang yan, hindi magsasampan ng kaso small claims yan. Tandaan nyo, walang amount hanggat hindi hihigit sa 1,000,000. Pwede magsampan ng kaso ang mga online lending platform o yung mga ganito, lalo na to, bangko. Diba? Ngayon, kung inabot na kayo sa korte, try to still pumunta kayo. Kasi kung hindi kayo pumunta, in my research, in my pagtatanong sa mga abogado, doon sa mga PNP, kung anong mangyari pag gano'n, default, panalo si nagsampan ng kaso. At ikaw, pwede ka mapadalhan ng sheriff para kumuha ng gamit sa iyo na ibebenta ng sheriff para mag-garnish o yung ibebenta nila para maibayad doon sa utang mo, di ba? Mas okay na makapag-settle ka. At least, kung mangyari man yun, at makapagbigyan ka pa ng other settlement options, baka mababaan pa yung babayaran mo. Ganun lang yun, kasi syempre, bangko yan. Ulitin ko, sabi ko sa inyo, pag nag-home visit yung mga ganyan, kausapin nyo lang ho. At kung hindi ho kayo makakapag talaga, magpakatotoo na lang tayo na hindi natin kayang bayaran ng buo at na makapag-settle na lang ng maayos. Okay, so sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.